Palang araw sa ating lahat. Ako po si MP Barakel. Ang topic po natin para sa devotion natin, yung araw na ito, October 18, 2025, ay trust. Trust is more than believing truths about God. It is resting in Him with confidence and surrender. It is the practical outworking of faith where anxiety is exchanged for peace and self-reliance is abandoned. Through trust, we experience God more deeply, enjoy His promises, and find strength in every circumstance. Ang Bible readings po natin para sa araw na ito ay 2 Chronicles chapter 20 verse 12. Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Ang teachings po natin para sa araw na ito, number 1, trust is the practical outworking of belief. So yung pagtitiwala po sa ating Panginoon, ito po yung pag-apply ng ating yung belief natin. Yung parang yung knowledge ay ginagawang application ay yun yung trust. Kapag yung belief natin sa ating Panginoon ay uh, pag in-apply natin ito, trust na ito. Ito yung pagtitiwala na sa ating Panginoon dahil nagtitiwala na talaga tayong tunay. Parang yung ating pananampalataya ay dinidisplay na talaga natin dahil nagtitiwala tayo ng ating Panginoon. Siya yung gagalaw sa buhay natin, siya yung magpoprotekta sa atin, siya yung magagabay sa atin sa pagharap natin sa mga pagsubok. So ito yung practical talaga na parang pag-a-apply ng ating belief. Number 2, trust is trading your anxiety for peace. So yung trust po, ito po yung parang pag-trade nung anxiety natin kapag tayo ay nag-isip ng kung ano-ano. uh, Pag tinatrade natin ito sa kapayapaan dahil kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon na kapag may kinakaharap tayong mga problema, mga stress, kapag isinurrender natin ito sa ating Panginoon, pinagkatiwala natin ito sa ating Panginoon, doon tayo makakaramdam ng kapayapaan dahil alam natin na ang ating Panginoon, uh, lahat ng nangyayari sa atin ay within His control. At ito ay according doon sa plano niya para sa atin. At yung plano ng ating Panginoon para sa buhay ng bawat isa ay hindi para mag-fail, hindi para maging failure tayo sa buhay, hindi para maging successful. At once na naitatak natin sa ating isipan na lahat ng plano ng ating Panginoon ay para maging successful tayo, lahat ng pagdadaanan natin ay hindi na natin iisipan ng negative. Makakahanap tayo ng positive doon sa mga events na dadanasin natin. Number 3, trust is the best way to experience God. So, yung pagtitiwala po, yung best na pamamaraan para ma-experience natin mismo ang ating Panginoon dahil yung pananampalataya natin, yung ideas natin, yung theology natin ay ina-apply na natin sa ating buhay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng pagsusurrender ng buong buhay natin sa ating Panginoon. Para po sa ating applications, number 1, entrust your plans, struggles, and fears to God. So lahat po ng ating mga plano sa buhay, mga paghihirap, at mga takot na ino-overthink natin sa ating pagharap sa araw-araw nating pamumuhay, i-entrust po natin ito sa ating Panginoon. I-surrender po natin lahat sa ating Panginoon. Dahil ito ay baliwala kung gagawin nating mag-isa. Dahil maaring ito'y ikapahamak din natin. Kaya dapat lahat ng plano natin, lahat ng struggles, lahat ng ating mga kinakatakutang bagay ay sinasurrender dapat natin sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon na yung bahalang kumilos sa ating buhay, siya na yung bahalang mag-lead sa atin towards sa success. Number 2, exchange anxiety for the peace of God. So, i-exchange po natin yung ating anxiety para sa kapayapaan na mararanasan lamang natin sa feeling ng ating Panginoon. Kapag meron po tayong mga iniisip or may mga bagay na mapagabag sa atin, magtiwala lamang po tayo sa ating Panginoon, surrender po natin kung ano man yung iniisip natin sa ating Panginoon, at ang ating Panginoon bibigyan niya tayo ng kapayapaan at
bukod sa kapayapaan na ating mararanasan, siya pa yung magdadirect sa atin doon sa kung ano nga ba tama na landas yung dapat nating tahakin. Number 3, enrich your experience of God by trusting in Him. So, na-enrich po natin yung ating experience sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya. Paano? Kapag po kasi tayo ay nakitiwala sa ating Panginoon, hindi lang tayo basta naniniwala sa ating Panginoon, hindi lang tayo basta nananampalataya. Sinusurrender na talaga natin yung ating buhay sa ating Panginoon. Mas na-experience natin yung kanyang kapayapaan, yung kanyang pagmamahal, yung kalwalhatian niya. Mas na-experience natin yung mga ganong bagay kapag ipinagkakatiwala natin lahat sa ating Panginoon. Yung ating buong buhay ay dinedevote natin sa ating Panginoon. Mas lumalago yung experience natin sa Kanya, mas nararamdaman natin yung presensya niya sa buhay natin. Para po sa ating discussion, why is trusting in God the best way to overcome fears and anxiety? Best way po na pagkatiwalaan ng ating Panginoon dahil wala naman pong ibang kayang makagawa ng mga ganong bagay kundi ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon lamang yung parang nagde-deliver in an unexpected way sa buhay natin ng mga magagandang bagay, ng mga blessings, ng mga gifts na hindi natin ina-expect. So, ang ating Panginoon kasi hindi natin makakomprehend kung paano siya kumilos sa ating buhay. Minsan kahit hindi natin siya naiintindihan, we tend to rant, we tend to speak bad about life na bakit ganito yung nangyari sa akin, bakit ganon. So, ang ating Panginoon po, ginagamit niya kasi yung mga masasamang bagay para gumawa ng kabutihan sa buhay natin. Kaya minsan, nagkakaroon lang tayo ng realization bigla na yung nangyaring masama sa atin sa past ay naging dahilan kung bakit narito tayo ngayon sa future, kung saan ito ay more than we expected, more than we prayed for. Kaya ang ating Panginoon dapat nating pagkatiwalaan dahil ang ating Panginoon kumikilos siya in ways na hindi natin makakomprehend, pero umuulan ng blessings, nag-overflow yung blessings, yung kapayapaan at yung pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay. Kaya dapat po na ipinagkakatiwala lamang natin ang ating buhay sa ating Panginoon upang makonquer natin yung ating fear and anxiety. Yan lamang po. God bless everyone.